Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Ayan, magandang hapon po o magandang gabi sa bawat isa at siguro nagulat ho kayo doon sa ating something new sa Time in the Word. That's our new introduction, and Lord willing ay nagsisikap po tayo na ma-improve pa ang mga bagay po na ito sa ating online ministry. At bago tayo dumako sa ating pag-aaral ngayong gabi ay ilang mga announcements and reminders sa ating mga kapatiran, particularly sa JCBC. Ay mamaya ho pagkatapos ng ating Time in the Word around 7:10 or 7:15 PM ay magkakaroon po tayo ng ating online prayer meeting at inaasahan at ni-encourage ang bawat isa na tayo po ay magkasama-sama sa ating pong panahon ng pananalangin. That is a very important thing na patuloy na bigyang pansin, bigyang effort ng mga mananampalataya even in this time of pandemic, or actually lalo na this time of pandemic. Hindi tayo nauubusan ng pangangailangan, hindi tayo nauubusan ng mga kabigatan na daladala, hindi lamang material, kundi maging sa ating mga emosyonal, lalo na spiritual na labanan bilang mga mananampalataya. And it is it is great help na tayo po ay makapagpanalangin sa isa't isa. Isang magandang quotation ang aking nabasa nitong nakaraan. Ang pananalangin ay pagpapakita na tayo ay lubos na nakadepende at nangangailangan sa Panginoon. So, again, I would like to encourage na tayo po ay magkasama-sama sa time of prayer po na yan mamaya. And then, also, ang atin pong gawain sa Sunday, pag-pray po natin. Tayo po ay patuloy sa ating pag-aaral sa Sunday School about the doctrine of Christ, and then sa ating preaching sa morning, and then sa evening services tayo ay nasa Book of Psalms. We are not aiming to preach all through the chapters or all through the songs in the Book of Psalms, but I believe it is a great blessing. Just a short testimony na minsan pag-usapan namin mag-asawa as we try to meditate to sa ating mga napag-aaralan. It just shows na hindi immune ang Kristiyano. Somewhere out there ay mayroong thinking na pag Kristiyano ka ay hindi ka na dapat tinatabla ng mga nakikita sa paligid, naririnig sa paligid. But as we have been seeing sa ating mga pag-aaral for the last 3 Psalms, affected mananampalataya, affected si Haring David, one of the great heroes of faith, is affected, pero sa kabila ng mga apekto noong mga nangyayari, naririnig, siya ay nakatingin pa rin sa Panginoon at ang kanyang pag-asa ay sa Panginoon pa rin. So that's a good thing na atin pong nakita sa mga pag-aaral po ngayon. Okay, pag-pray natin patuloy ang ating mga kapatiran, Sister Hope Hermia sa kanyang pagpapagaling, si Brother Dave Paule sa kanyang pong kalagayan, sa kanyang gusto niya. Meron pa ho tayo ibang mga kapatiran na meron mga iba't ibang mga karamdaman, pangangailangan, and again, kung meron ho kayong mga prayer requests, please do send it to me. At maging sa ating mga kapatiran, hindi ho masama na humingi ng prayer request. And again, just a reminder sa ating mga kapatiran, kung sakali man na merong mag-open up sa atin ng personal prayer request, ay maging maingat po tayo na huwag itong isiwalat sa iba. Baka mamaya ay yung chismis ay bautismuhan natin ng pangalang pag-pray natin mare o pag-pray natin sis or pag-pray natin pare, hindi lang babae nag-chismis, pati mga lalaki. So let us be just watchful at kung meron man talaga mag-open up sa atin, let us treat it with confidentiality, kailangan, and then pray, faithfully pray,
for each and every one ng ating mga kapatiran. Okay, tayo patuloy na papasalamat sa Diyos, and we are seeking to improve our online ministry. Ito po sa providensya ng Panginoon na simulan because of the pandemic, and our church is taking a step in an area kung saan hindi po tayo bihasa, hindi tayo marunong masyado, and by God's grace ay patuloy siya nagsusupply not just of the material needs but also of people who are able and willing na makatuwang po natin sa mga ministeryo po na kagaya nito. So let us be in prayer, and let's look forward, and kung meron pong ma-open up na avenue, I hope ang ating mga kapatid, particularly sa JCBC, ay mag-step up or even be willing to develop yung mga pangangailangan o mga skills na kailangan para po sa ikakaunlad po ng ating mga ministeryo. And again, ang point nito ay mas maluwalhati ang pangalan ng Panginoon, mas maikalat ang salita ng Diyos, mas malayo ang marating ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sa this moment, tayo po muna ay magbukas sa isang panalangin bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ngayong gabi. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Tunay, hindi namin kayang bilangin ang iyong mga pagpapala. Hindi namin kayang isa-isahin ang iyong mga biyaya. Napakadami dito, O Diyos, ay dumadaan na maaaring hindi namin napapansin. Kung paano mo kami iniingatan, kung paano mo kami dinidisiplina, kung paano mo kami inilalayo sa kasalanan, kung paano mo pinoprovide ang aming mga pangangailangan, kung paano mo sinusustentuhan maging ang aming mga pananampalataya, kung paano mo iniingatan ang aming mga paglakad at binibigyan direksyon ang aming mga desisyon. O Panginoon, kinikilala namin na Ikaw ang Diyos na soberano. Lahat ng ito, Panginoon, nangyayari sa amin. Maging ang pinakamabigat, pinakamahirap, maging ang pinakamasaya, o pinakamaganda. Lahat ng ito, sa ngayon sa iyong salita, na ginagawa mo sa ikabubuti ng iyong mga anak. Panginoon, turuan mo kaming patuloy na magalak sa iyo. Turuan mo kami patuloy na magpasalamat sa lahat ng bagay. Ama, sa sandaling ito, aming inaalala sa iyo, aking mga kapatiran. Alam mo po ang mga kalagayan, may mga karamdamang pisikal, like Dave Paulo, Sister Hope Hermia, maraming mga kapatiran. Lord, we do remember to you ang Francisco family, sila Kuya Robert Francisco, at kanilang pamilya na luluksa sa pagkamatay ng kanyang ina. Nawa, O Diyos, ang ebanghelyo na kanilang narinig ay lalo mas maging matamis, lalo mas maging maliwanag sa kanila sa kalagayan na ito. Ito maging pundasyon nila. O Panginoon, we do also pray para po sa iba naming mga kapatiran pa na iba't ibang mga hamon na hinaharap, problema na hinaharap. O tulungan mo po sila. And we also thank you, we praise you kung paano nakikita namin na ikaw ay tumutugon sa panalangin. Kami mga kapatiran na may mga problema, may mga dalahin. Nakikita namin kung paano ikaw sa iyong katapatan ay nagsusustento, gumagabay sa kanila. Lord, we do also ask for your guidance sa aming pag-aaral ngayong gabi. Tulungan mo kami, ingatan mo kami. Nawa ang iyong katotohanan ng patuloy namin maging liwanag, magdala sa amin sa tamang direksyon, lalo na sa gawain ng pangangaral, pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Salamat po, O Diyos. Tulungan mo po ako sa pagtuturo, bawat isang makikinig, at lahat po rin po ng maaapot ng mga ministeryo po namin na ito. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Okay, so tayo ho ay dadako sa ating slides para ho magsimula tayo sa ating lesson. Bali lang ko, subukan ko lang muna na. Ayon. Okay. So this is Evangelism lesson number 29. At tayo ay nagiging marahan sa ating pag-abante sa pag-aaral, but I hope and I trust na tayo po ay nagiging malinaw. And again, gusto kong encourage kung meron po kayong mga katanungan sa mga pag-aaral po natin. Kung meron malabo, kung meron
something na tingin nyo parang mali yata, ano, we do welcome that. At gusto natin makapag-ministeryo, gusto natin ay tayo po ay magkatulungan sa isa't isa. So kung meron mga ganon, ay you can comment, you can send me direct message patungkol ho sa mga bagay po na yun. So let's go sa atin hong pagre-review. Again, we approach how to do evangelism and an objective pattern, hindi script, sapagkat again, iba't ibang mga tao ang ating makakausap. So whoever ang ating makakausap ay ang atin hong maging maliwanag sana objective, maging maliwanag sana sa ating kaisipan ng mga objektibo na ito. Kausapan natin ang ating mga anak, 5, 7 years old, when we're trying to introduce Christ to them, ay magandang establish natin ang mga objektibo na ito. O maaaring kausap natin ang ating kumpare, o maaaring meron ho tayong makasalamuha, ay tingnan po natin sa biyaya ng Panginoon sa oras na available kung paano po natin ito i-accomplish. And then, hindi lang tayo, isa sa mga mahalagang reminder, hindi lang tayo para magbigay ng impormasyon, kung hindi nandun din ang paghamon at pagtawag sa kanila na tumugon ng maayos sa impormasyon o sa katotohanan na ibinahagi o nakarating sa kanila. At ano ang mga tamang tugon? Una, maamin, nakita ang pagiging makasalanan. Yun yung kauna-unahan. Dahil hanggat hindi nila nakikita ang kanilang sariling makasalanan, na hindi sila lalapit kay Kristo. Mark chapter 2. So, yung kanilang guilty status, yung kanilang kawalang magagawa para iligtas ang kanilang sarili. And then also, yung appreciation ng freeness ng gospel, yung ginawa ng Panginoon. At ang pinakatugon sa ebanghelyo ay una, pananampalataya. At ito'y napakita sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagtawag sa ating Panginoong Hesukristo. And actually, those two are almost synonymous. So you cannot really trust without calling. And again, yung totoong pagtawag kay Kristo ay just an expression of the trust. And that is saving faith. At kabilang side nito is the denunciation or pagtanggi, pagbitaw, pagtapon sa anumang mga iba pang kaparaanan ng kaligtasan na maaaring dating pinanghahawakan. And again, idinidiin natin yung solus Christus, Christ alone. We cannot add anything. At kagaya nung ating nakita, if we ever add anything to the gospel, ay nawawalan ng bisa si Kristo sa iyo. So muli ay mahalagang mabigyan din ho yun. And then tawagin din sila sa pagsisisi sa kasalanan. At ito ay nabubuod nga sa sinabi ho ni Pablo, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. So we look at communication in evangelism at kinonsidera natin yung again, manatili tayo dapat sa gitna. It's dun sa isang banda, it's all up to me. Evangelism is all up to me. Nakadepende sa husay ko. We saw na hindi yun ang katotohanan. Sabi ni Pablo, magdidilig ang Diyos ang magbibigay lago. Pero hindi rin naman baliwala yung pagtatanim at pagdidilig. Hindi ito, it's all up to God in a sense na wala tayong gagawin. No, doon din sa verse na yon, si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. So merong ginawa si Pablo at si Apollos, pero nasa sa Panginoon ang pagbibigay ng paglago. So yung other extreme ay hindi rin naman tama. Ano ang tama? Yung nasa gitna. It's all up to God who uses me or Christians as a means. Ito ay nakadepende sa Diyos na gumagamit ng mga kaparaanan upang maihayag ng ebanghelyo. Therefore, ang atin hong conclusion dyan, dapat we must exert all effort magagawa natin to communicate the gospel persuasively and clearly. Nakakapagkumbinsi, maliwanag, tapat sa mensahe ng ebanghelyo, at yun ho yung dapat nating approach habang nakadepende tayo sa Panginoon na nagbibigay ng let's use the word success in evangelism. We must be actively trying to convince and win people over through the proper presentation of the gospel. So, nilagay natin yung word na, sinadya natin yung word na actively trying to convince. So, meron tayo aktibong bahagi. Hindi lang tayo basta
sabog tanim na okay yan na ano, kundi meron tayong aktibong talagang ginagawa natin yung effort natin to convince them of the truth ng ebanghelyo. Again, communication options must be assessed in consideration of maximum understand. Dahil yun yung target natin, maunawaan nila ang ebanghelyo. Dahil paano nasasampalatayanan kung hindi na nauunawaan? And this is, again, going back doon sa ating diniinan many times, yung decisionism or decisional regeneration na nakabase sa aksyon. Primarily, sa panahon natin ngayon, sikat na sikat ay yung sinner's prayer na maraming nagbabahagi ng gospel o nagsosoul winning sa panahon natin ngayon. Ang goal na nila ay hindi mapaunawa ang ebanghelyo kung hindi mapasunod ang tao sa isang panalangin. And nakita ko natin na yun ay nagpo-produce ng madaming hindi tamang profession or hidwang pagpapahayag o hindi totoong pagiging Kristiyano. False professions. Again, that's the word na wala sa isip. So, systematic teaching is the regular method ng gospel presentation. Again, pag tumunta tayo sa New Testament, anong approach nila Apostol Pablo, makikita natin, yes, there are one-time preaching na nagpo-produce ng result, pero ang makikita natin, ang usual approach ng mga apostol is to go to a place, mag-stay doon ng ilang panahon, and to systematically teach ang mga taong naroroon patungkol sa katotohanan ng Panginoon, primarily patungkol sa ebanghelyo. So, ang goal nga ho natin, and encouragement natin is to establish that rather than aim for a 5-minute na opportunity, yun yung aim, kaysa yun ang aim, dapat ang aim sana natin makapag-establish ng maybe a 5-session Bible study kung pahihintulutan. So again, nawa bigyan tayo ng Panginoon ng wisdom sa bagay po na yan. Mahalaga, ano man yung ating methods in evangelism, ang ating aim ay masecure ang understanding ng gospel to the maximum, consistent sa spirito ng mensahe, at nandoon ang ating layunin na sila ay maunawaan nila ito. Hindi sila na manipulate, hindi sila nadala lang ng emosyon, kundi naunawaan talaga at ito'y gamitin ng Panginoon upang sila ay manampalataya kay Kristo. Kailangan natin konsidera ang estado ng ating mga kausap, hindi social standing but spiritual standing. At again, ang pinaka-general na kalagayan na status ay depraved, patay sa kasalanan, alipin sa kasalanan, walang kayang gawin sa kanilang sarili para manampalataya kay Kristo. That's why ultimately nakaasa tayo sa Panginoon. Dahil ano man ang gawin nating presentasyon, gaano man kaganda ng larawan, gaano man kagarbo ang mga dekorasyon, hindi ito makikita ng isang bulag. Pero kung gagawa ng himala ang Diyos para makadilat ang mata ng bulag, makikita niya ito. And that's exactly ang sinabi ni Apostol Pablo. Ang Diyos ang nagbibigay liwanag para makita natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. So nakaasa tayo sa Panginoon. Ano-ano yung mga estado? We looked at 5 status ng ating mga maaaring ma-encounter and maaaring meron na combinations ng mga ito. Nevertheless, sino man ang ating mga kausap, ay meron tayong kaunting impormasyon na maaari nating i-process at paano natin i-deal yung ating makakausap. We have the infidel. Sino itong infidel? Yung mga openly defiant, talagang boka sila na ayaw nila sa relihiyon, ayaw nila sa Diyos, particularly ayaw nila sa Kristyanismo. So, sa mapagmahal at magalang na paraan, again, hindi yung paglapastangan niya sa Panginoon ang iyong igagalang, kung hindi yung tao na kahit ganoon yung kanyang kalagayan, siya pa rin ay nilikha sa imahe ng Panginoon, kailangan ho na hamunin yung kanilang mga statements. If they make statements na, walang Diyos kasi hindi nakikita sa biyaya ng Diyos, nawa tulungan tayo na bigyan tayo ng wisdom kung paano hahamunin ito. Simulan man lang magtanim ng mga tanong na maaaring nilang pag-isipan at nawa ito'y gamitin ng Diyos para unti-unting buksan ang pintuan upang sila ay makapakinig
at hanggang sa dumating na sila ay makapakinig ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. So press upon them the unanswerable questions na wala sa mga ayaw na hindi masagot sa mga taong tumatanggi sa Panginoon. Next, the ignorant and careless. Ignorante sila, hindi nila alam, and then they do not care. Wala silang pakialam. Kahit saan ako pumunta, langit o impyerno, bahala na. And sad to say, meron na tayong mga na-encounter na ganun, pero again, dun pa lang sa language na yon ay alam natin na ignorante sila. So muli ay nawa tulungan tayo ng Diyos. Isa sa mga kailangan is to awaken their senses of eternal interest and prospect of judgment. Pakita talaga sa kanila na hindi talaga nila gusto yung bahala na. Again, kung merong upuan na merong 100 upuan at 50 doon ay merong mga pako, bahala na ba? O gusto mong doon ka malagay sa walang pako? So, again, those are things na maaari nating i-challenge sa kanila ito. So, itong ebanghelyo, itong kaligtasan is if yung consequence na maupuan mo yung pako sa upuan, baka masakit ang iyong puwet ng ilang panahon. Well, ang consequence ng hindi mo makilala si Kristo ay ikaw ay nasa impyerno ng walang hanggang panahon. Nawa ay gamitin ng Diyos yun upang buksan, upang tulungan sila na yes, kailangan kong bigyang pansin ang bagay na ito. Show them the reality, torments of hell, the brevity of life. Kahit anong oras, pwedeng dumating ang kamatayan. At isa, yung pangatlo na estado ay isa sa mga delikado. At again, pag binasa natin ang Matthew, Mark, Luke, and John or the Gospels, isa sa mga talagang madalas na dinidil, pinupuntiryan ni Jesus ay ang mga taong ito ang kalagayan. And makikita natin in whatever religion, and primarily sa ating context sa Pilipinas, marami ang mga taong ito ang tingin self-righteous. Hindi inaangking perpekto, pero madalas hindi nila nakikita kanilang sarili na sobrang sama para maging karapat-dapat sa impyerno. Madalas nakakausap natin ng mga tao na hindi perpekto, pero tingin pa rin ay sa langit pupunta. Ako ay ganun ang kalagayan ko dati bago ako niligtas ng Panginoon. So this case is often found in cultures that are religiously inclined. As we have said, whatever religion. Ano ang ating kailangan bantayan dito? Yung lingwahe ng gospel ay pamilyar sa maraming mga Pilipino at kadalasan dahil alam nila kaya nilang i-recite ang gospel. Kaya kinatawag nila si Jesus na tagapagligtas. Alam nila ang John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Meron tayong mga nakakausap, kabisado pa ang John 3:16. And they babad sa lingwahe, naririnig, kinakanta linggo-linggo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. So there is that danger of familiarity. At dahil alam nila ang mga lingwaheng ito, madalas ito ay na-equate na agad nila na knowledge is equal to faith because they know and because they agree on this. Hindi nila tinatanggihan. Actually, kinikilala nila. Pero kagaya nung ating na pag-aralan, that's not enough. Hindi yun. Yes, you must know, you must agree, pero yung pangalatlo, you must trust. That is the elements of true saving faith. At yun yung madalas wala. Marami silang ibang pinagtitiwalaan. Yung mga lengguaheng tanggapin si Jesus, manampalataya, sumunod sa panalangin, all this. Nananalangin sila gabi-gabi. Lumaki silang naririnig ang pangalan ni Jesus, naririnig na sumampalataya sa Diyos, magtiwala sa Diyos. So, kailangan ho nating mag-ingat at maging mapagmatsyag, maging mapanuri. I think that's a better word. Kung yun bang ating sinasabi sa kanila na manampalataya kay Jesus, nauunawaan ba nila yung ating ibig sabihin? Or, kung naalala nyo ho, yung ating pag-aralan sa communication, may noise. May noise sila ng tradition, may noise sila ng familiarity. At pag dumating sa kanila manampalataya ka kay Jesus, lagi naman. So,
kailangan ho natin na maging maingat at maging observant sa bagay ho na ito. Again, in-include ko ho yung isang verse na nung napag-aralan natin ang Book of Galatians, na sinabi ko isa sa pinakamalungkot na talata sa Biblia para sa isang manggagawa. Ang sabi ni Pablo sa Galatians 4:11, I am afraid of you. Hindi yun natatakot ako sa inyo, kundi natatakot ako para sa inyo. That's the meaning. Ako natatakot para sa inyo. Bakit? Lest I have bestowed upon you labor in vain. Well, alam natin, medyo iba ang konteksto sa Galatians. Idadagdagan nila ang ebanghelyo. May mga mangangaral na nagdadagdag sa ebanghelyo at seemingly ito ay madaling nakakapasok sa mga churches at tinatanggap ng mga nagprofess ng pananampalataya noon. At ang sabi ni Pablo, ako'y natatakot. Baka mamaya yung labor ko ng paghahayag ng ebanghelyo ay wala palang kabuluhan. At ang ibig sabihin, hindi pala kayo tunay na naligtas. And kaya ko nilagay itong verse na ito is baka mamaya we are trying to share the gospel pero because of the familiarity hindi dumarating yung mensahe at maging walang kabuluhan yung ating paglalabor. Yes, again, we know na ang Diyos ay soberano, pero ang binibigyan natin punto rito yung ating obligasyon na maging maliwanag. Kagaya nung ginawa ni Pablo sa Acts 17. Remember, he alleged, he opened up, pinapatunayan niya, binibigyan niya ng ebidensya, kinaklaro niya, kinukumbinsi niya. So, nandun yung effort natin at nawa tulungan tayo ng Panginoon sa bagay na ito. I'm not speaking na basta kailangan lang natin maging hindi ko sinasabing kailangan lang natin maging intelihente sa pagbabahagi ng ebanghelyo because it really happens. Again, from experience, binabahagi ko ang ebanghelyo, siguro 20 minutes kong kausap yung babae at nung tinamon ko na siya, kailangan niyo pong tanggapin si Kristo. Matagal ko nang tinanggap. Sagot sa akin. Matagal ko nang tinanggap. So, tanong ako ng ilang mga sinusubukan kong alamin and pagkatapos ng another 5 minutes of questions and answers, ang ibig sabihin tinanggap niya si Kristo sa pamagitan ng kumpil nung tinanggap niya first time ang ostya na katawan ni Kristo. Again, because familiar sa lengguwahe. So, hindi nakatawid yung mensahe. So, nawa. Kaya ko lang sinite ulit yung example na yon is just to show na meron talagang danger because of familiarity. So next, ano po natin yung false professors at marami nito sa maraming mga evangelical churches, nag-aangkin Kristiyano, nag-aangkin ng kaligtasan pero hindi tunay. Maaari ba yon? Yes, maaari. Si Pablo mismo nagsabi sa mga taga-Korinto, unless you have believed in vain. So it is possible for one, posible na may pagpapahayag ng pananampalataya pero hindi totoo ang kapahayagan na ito. Danger. Taking present knowledge and past decisions or decision as determinative of everything in salvation. Yung meron silang knowledge, alam nila ang ebanghelyo, at dahil alam nila, ina-assume na nila na sila itigtas. Or dahil meron silang previous decision, maaaring dramatic pa yung kanilang pagtanggap kay Kristo and nakabase doon sa isang event long ago and far away, kaya sila mayroong katiyakan ng kanilang kaligtasan. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 13:5, examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Naandun yung hamon na i-examina. That word examine means to investigate. And sa pag-iimbestiga, humahanap ng ebidensya. Look for evidences na kayo nga ay tunay na ligtas. We have a long series about marks of true saving faith. Dapat ito'y nakabase sa salita ng Panginoon. As John said, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know, or that ye may be assured of, that ye have eternal life, para malaman. So, ang isa sa mga application niyan is the basis of assurance is what is written. Kung ano yung makikita sa salita ng Panginoon. The basis of assurance must be biblical. Well, yung approach natin, yung approach ng marami sa panahon ngayon is
not based on the Bible, but based on a decision long ago and far away. Again, maging discerning tayo sapagkat pag tinanong natin ng tao, ikaw ba iligtas? Maaaring sagot nila yung, oo, paano mo nasabing ligtas ka? Paano ka naligtas? Kasi tinanggap ko si Jesus. And in that, kailangan nating to ask further, what do you mean na tinanggap mo si Jesus? At sad to say, kapag meron tayong mga nakausap panahon natin ngayon na ang madalas sa pinapatungkulan nila ay nag-pray ako. At dahil nag-pray ako, sinunod ko yung prayer na yon, ligtas ako. Sabi ko nga, anong pinagkaiba nun sa sinabi ng pare, dasalin mo to 10 beses para maabawasan ng maalis ang iyong kasalanan para ka mapatawad, kaysa sumunod ka sa panalangin ito para ka maligtas. So again, that's very, very, very dangerous. So ang basihan ng kaligtasan ay hindi long ago and far away, hindi yung emosyon na naramdaman o experience na encounter si Lord. Sa ngayon salita ng Diyos, nakasulat, meron tayo ilan. If he 1 John 1:6, if he say that we have fellowship with him, then yung fellowship dito, fellowship with God through union with God, through relationship with God. At ang sabi niya, and walk in darkness, we lie and do not the truth. So ang sabi ni John, hindi yung decision long ago kung hindi tingnan mo yung lakad. Paano namumuhay? Chapter 2, verse 3, and hereby we do know that we know him. Paano tinalalaman na nakikilala natin siya? If we keep his commandments, sa pag-iingat ng kautusan. So, hindi mo iingatan ng kautusan para magkaroon ka ng relasyon sa kanya, sa Panginoon, o maligtas, kung hindi ang pag-iingat o pagtupad ng kautusan ay ebidensya ng pagkakaroon nga ng totoong relasyon sa Panginoon o pagiging ligtas. Punto, the biblical basis of assurance of salvation is not a decision back then, but a life right now. So, tingnan natin yung buhay. Obserbahan, imbestigahan ang kalagayan. Importante, practical sanctification is an evidence, not a prerequisite for salvation. So, we have said kanina, hindi ang hinahanap ay ebidensya para malaman totoong ligtas, hindi paano maliligtas. Magkaibang bagay po yun. So, yung practical or true to life, no, daily practical sanctification, kabanalan, ay ebidensya ng pagiging totoong ligtas. And then lastly, pinag-aralan natin last time, the convicted. At yung convicted, magkaroon tayo ng pag-distinguish. Ito ba spiritual or natural conviction? Meron ba siyang godly sorrow or worldly sorrow? At i-direct natin yung spiritual effects ng sin and offensiveness towards God. Madalas ang tao, nabisto ang kasalanan, nagsisisi, humihingi ng sorry, at madalas dahil sila ay na-confront, napahiya, na-damage yung kanilang reputasyon o mayroong parusa nakabinbin sa laban sa kanila, pero hindi na nakikita ang kanilang sariling nagkasala laban sa Panginoon. And that is the big difference. And dito gusto kong tawagin ng pansin ng mga magulang in evangelizing the children ay sana pag ang bata ay, and yes, ang bata ay makakagawa ng mali, makakagawa ng kasalanan, hindi lang i-point out na nagkasala sa magulang, kung hindi maaaring gamitin ito para i-point out nagkasala din laban sa Panginoon. So again, may God give wisdom sa mga magulang sa bagay na ito. Again, Psalm 51:4, against thee, against God, thee only have I sinned and done this evil. Any and every sin is ultimately against God and worthy of God's just judgment. Anong urgency? Press the issue of coming to Christ, no matter how heavily he feels his sins are. No, yung bagbag na ang damdamin, nakikita niya ang kanyang pagiging makasalanan. Wag siyang tumigil doon. No, wag siyang tumigil doon. Hindi yung hindi kanina kahapon ko napakinggan yung isang komento ng isang theologian na baka mamaya ay isipin natin na yung bigat ng damdamin natin, yung kalungkutan natin, yung luha natin, ang iniisip nating kabayaran ng ating kasalanan. No. At pwede tayong matrick sa ganun.
Ano ho? So, okay, mabigat ang damdamin mo, naiiyak ka, nababasag ang puso mo. Okay yan, that's very good. Nakikita mo ang epekto, ang seryoso, ang kaseryosohan ng iyong kasalanan. So, but don't stop there. Go to Christ. Go to Christ. Tulak natin siya kay Kristo. Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So yung forgiveness ng sin ay hindi according to the tears that flowed, kundi nakasang-ayon sa biyaya ng Panginoon. Pointers, be tender with the conscience. Ano? Gaya nung very tender na invitation ni Kristo sa mga nabibigatan. Come unto me, all that you labor and heavy laden, and I will give you rest. Kung basag na ang puso, huwag nating durugin pa. Imbitahan natin sila, yakay natin sila palapit kay Kristo. Discern the prospect spiritual condition and adopt your manner of communication of the message. Again, iba-iba ang ating makakausap, iba-iba ang kanilang estado, at tulungan tayo ng Panginoon na matapat at mapagmahal na maliwanag na ibahagi ang ebanghelyo sa kanila. The salvation of a sinner is not based upon our ability to convince, but is solely based upon the sovereignty of God to save. But God's sovereignty is no excuse that we do not present the gospel to the best of our ability. At sana maging malinaw po ang bagay ito. Next, ating bigyan pansin ng, again, kinalaman pa rin sa evangelism. If you remember, ang ating definition ng evangelism sa bandang dulo, through the agency of the church. And sad to say, madalas ang evangelism ay ang larawan na napipicture pag sinabing soul winning ay yung bagay na ginagawa tuwing Sabado. May pagkakataon na nahulog ako sa ganong kaisipan. Ang soul winning pag Sabado lang. Ito ay Sabado, alas 9 ng umaga hanggang alas 11:30 ng tanghali. Yun yung soul winning, yun yung evangelism. Pero hindi lang yun. As we saw, ito ay primarily to the agency of the church. And one of the primary tools na tinalaga ng Panginoon to evangelize is the preaching of the Word of God. So evangelism and the local church focus on, hindi lamang ito, pero ito muna yung ating focus ngayon, and Lord willing tutuloy natin next Wednesday. Focus on the preaching of the Word of God. And yes, maaaring marami sa nakikinig sa atin ngayon, you are not preachers, hindi tumatayo sa likuran ng pulpit at nangangaral, pero ito ay kailangan pa rin nating malaman. Why? To pray for the preachers. Or maaaring to kung loobin ng Panginoon na malipat kayo ng lugar, ano yung mga bagay na kailangan i-considerang tingnan. Hindi lang yung building, hindi lang yung sound system, kung hindi yung paano ipinapangaral ang salita ng Panginoon. So, this is not a lesson about preaching itself, but primarily preaching towards evangelism or evangelism in preaching. Tingnan ho natin. Remember, evangelism is a commission given to the church. So we have studied ecclesiastical or church responsibility. It must be among our uncompromised priorities to be oriented as a church to be actively and purposefully evangelistic. Ito dapat ang hindi maikompromiso na prioridad natin na tayo ay ma-orient, malagay sa kaisipan, sa kaugalian bilang isang church na tayo dapat sa pangkalahatan ay maging aktibo at naglayunin na mag-evangelize. Ano man yung ating mga programa, ano man yung mga ating gagawin, ay isa sa mga, yes, we do all to the glory of God, but we also have that mission given to us by God na ang ebanghelyo ay maipangaral sa iba. Doon yung punto, uncompromised priority. Ano ibig sabihin? No other activity is enough to compensate for the lack of evangelism in the church. Huwag nating isipin na, madami naman akong binibigay sa offering okay na yon. Huwag nating isipin na, ako naman ay ganito, okay na yon. No, we must. And again, yes, as we have said, pwedeng gamitin yung offering para mas malawak yung
marating ng ebanghelyo. Nevertheless, hindi pwedeng ipampalit yung anumang mga bagay para sa kawalan ng kilos sa pag-angaral ng ebanghelyo. And then yung church orientation, not simply a special period of evangelistic campaign, but an ongoing activity. And let me insert part of the life of the church. Ano ho? As we have said, hindi ito tuwing may evangelistic crusade lang, hindi ito tuwing Sabado lang, kung hindi dapat ito ay lifestyle ng mga bawat mananampalataya. Well, again, particularly about preaching in the church, may problema tungkol sa pangangaral sa loob ng iglesia. Anong problema? Preaching is currently in a decline among evangelicals. Ano ho? If we will look at the broader context ng mga churches nagpapakilalang Kristiyano, nagpapakilalang mananampalataya ng ebanghelyo, ang preaching ay in a decline, pababa, pabagsak, pabulusok ang gawain ng pangangaral ng salita ng Diyos. And it's not considered as the primary tool of church evangelism. Ano ho? Hindi kinukonsidera na pangunahin na kagamitan at na para ang ebanghelyo ay maipangaral. So, yun ay isang problema na kinakaharap ng maraming mga churches. At nawa, dito sa JCBC, sa biyaya ng Panginoon, susumikap tayo that in our every preaching, even sa atin hong time in the Word, we are issuing challenges and call para sa mga hindi pa mananampalataya talaga sa ebanghelyo. So, we are trying to do that as faithfully as we can. So, but we must improve. Patuloy pa natin pag-inamin. At nawa, ang church na ito ay patuloy na ingatan, protektahan, obserbahan, na manatili na nasa gitna ang pangangaral at ang pangangaral ng ebanghelyo ng salita ng Panginoong Hesukristo. Ano yung ibang mga aring contributing factors sa decline ng preaching? Again, these are just some at marami pang iba, pero tingnan po natin ang ilan mga ito. Emphasis on special activity, Saturday soul winning, group dynamics, special activity lang ang soul winning, contest between groups, paramihan ng naso-soul win at yun ang kanilang yun dun excited ang mga members. Again, I'm not against maaring mga activities, programs na mag-encourage. Nevertheless, kung ito ang bibigyan ng highlight at hindi yung pangangaral ng salita ng Diyos, that is a danger. That is a danger. Naalala ko ho ang komento ng isang mangangaral. Sabi niya, kung ang pastor ay mas excited pa sa announcement kaysa sa preaching, merong problema. And I have seen that, mas excited, mas kita mo yung buhay yung pastor doon sa announcement, mga projectors, mga videos, minsan dito sa church, ipinakita na rin tayo kung paano yung ilang mga charismatic churches ay ina-abuse ang tinatawag nilang working of the Holy Spirit, at nakita natin yun. So nagiging tulong, pero sad to say, sa maraming mga ministries, sa mga churches, ay yun ang mas binibigyang pansin, yung more on visual rather than listening, yung intellectual auditory, listening with the intellect, listening with focus, nakikinig ng merong pang-unawa doon sa pinakikinggan. Ang binibigyang focus ay yung drama, video presentation, and all kaysa sa seryosong pangangaral ng salita ng Panginoon. So, muli ay nawatulungan tayo ng Panginoon. Kaya doon yung ating patuloy na effort na pag-inamin at patuloy na maingatan ang pangangaral ng salita ng Diyos ay maging sentro dito sa ating gawain. And letter C, so shallowness of current so-called preaching. So-called. Yung pagiging mababaw ng mga pangangaral. Naalala ko si John MacArthur, sabi niya meron silang tinatawag na bird bath. Paano maligo ang ibon? Kailangan lang ng ganyang kalalim na tubig. At yun daw preaching ng taong yun, ganun lang daw kalalim. So napakababaw na pangangaral. Anong ginagawa? Kukuha lang ng isa, dalawang verses. Butik sana kung verses, isang salita o dalawang salita.
hahaluan ng ilang puntos, hahaluan ng ilang sigaw, bububuran ng joke, bibigyan ng ilang mga dramatic finishes, and then you have preaching. Yun yung kanilang paraan. So, masyado mababaw ang maraming mga pangangaral sa pananaho natin ngayon. At ang epekto nito, well, mababaw, ba't ko kailangan bigyan ng pansin at on a decline? So, kaya ko itong tatlong ito ay just a representation, and marami pang iba na variables why preaching is in a decline. Preaching is the authoritative. What is preaching? It's the authoritative declaration of God's word by a man whom God calls and equips for that purpose. Ito ay paghahayag, deklarasyon ng salita ng Diyos na may otoridad. At ang otoridad ay wala doon sa mga ngaral, kung hindi ang otoridad ay nahandoon sa salita ng Panginoon. At inihahayag niya ang salita ng Diyos na ito. Romans 10:13 sa verse number 14 na lamang ho tayo for the sake of time. How then shall they call on him on whom they have not believed? And how shall they believe on him on whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? So nandoon yung pangangailangan ng mangangaral, at nandoon yung pangangailangan ng pangangaral, therefore kailangan ng mga mangaral. 2 Corinthians 5:20, now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Anong punto? In the preaching of the word, Christ himself speaks. So yung mga ngaral, kagaya ng madalas sinasabi, we are but mouthpieces. Para bang megaphone lamang ang mga mangaral na upang makarating ang salita ng Diyos. So hindi lamang salita ni Brother Paul. Yes, nagsasalita si Brother Paul, pero yung salita ng Diyos, yung salita ng Pangulo ng Iglesia ay pinaparating sa Iglesia. So nahandoon yung bigat, yung otoridad. Hindi lamang ang tao, and that's supposed to be sa bawat event ng preaching. It must be Christ speaking to the church. Kaya nga ho, ang talagang ang layunin natin, ang practice natin at iniingatan natin sa church is an expository way of preaching. Hindi yung idea lamang ng tao ang ipinapakain sa mga tao ng Panginoon. So point, in the preaching of God's word, Christ himself speaks. Sabi na Ephesians 2 verse 13, but now in Christ Jesus, ye who were sometime were far off are made nigh by the blood of Christ. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh, in Christ's flesh, the enmity, even the law of commandments contained in the ordinances, for to make in himself, in Christ, to obtain one new man, so making peace, and that he, that is Christ, might reconcile both Jews and Gentiles unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby, and came and preached peace to you. The question is here, who came and preached peace to you? Sino yung you? The Ephesian Christians. Who came and preached peace? At dito sa lengguwahe ni Pablo, ang binibigyan ng pansin is the person of Christ. At sinasabi niya rito, Christ came. Now, not personally, pero yung mensahe, yung salita, dumating si Kristo at dumating ang pangangaral ng salita ng Diyos and preach peace to you that were afar off and to them that were nigh. And yes, as we have said, alam natin, hindi personally pumunta doon si Jesus sa mga taga-Efeso, but it was the apostles, that's the preachers of the gospel. Again, ang punto lang natin na ito, in the preaching of the word of God, Christ himself speaks. God is speaking. Kaya napaka-halaga. Wala tayong oras para basahin. Pwede nyo lang picturean itong quotation ni D.A. Carson, pero sa bandang dulo, thus preaching mediates God himself. Mini-mediate ng preaching ang Panginoon mismo. For this very reason, preaching is an integral part, even central part of true
worship. Kaya ho, sa ministry dito sa JCBC, the central part is the preaching. Hindi yung singing. Yes, kumakaawit tayo. Hindi yung announcement. Hindi part ng worship ang announcement. Uh, uh, ang pangangaral ng salita ng Diyos, because in the preaching of the word of God, Christ speaks. And when sa Old Testament, as we have seen, pag nagsasalita ang Diyos, nanginginig ang mga tao, sumasamba sila, nagpapatira pa sila sa harapan ng Panginoon. At yun yung, that's why in our worship, sentro ang pangangaral ng salita ng Diyos. Now, scripture, using a biblical theology approach, the centrality of the preached word is consistent in every revelation epoch. Anumang kapanahunan ng revelation ng Panginoon, again, yung progress ng revelation from Genesis to Revelation, sentro ang pangangaral ng salita ng Diyos. The Old Testament, ang Diyos ay gumagamit ng mga tao para tawagin ang Israel sa pagsisisi sa pamamagitan ng prophetic proclamation. Again, the preaching, the declaration of God's word. In Jesus' ministry, ito ay defined as a preaching ministry. Jesus' commission to the church, go and preach the gospel. The church in the book of Acts, si Peter and si Paul, yun yung madalas. First half halos, Acts 1 to Acts 9, madalas si Peter, and then we have Philip, we have Stephen, and then Paul from Acts 10 onwards, madalas it is Apostle Paul, and those are many venues and events of preaching. Yung nagkakamali ng tanda, sabi ni Stephen Lawson, almost 30%, about 30% ng book of Acts are preaching. It's in one way or another a declaration of God's word. So again, it is not a small part, it is a big part, malaking bahagi ng gawa ng mga apostol ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. 1 Corinthians 1:22 ang sabi, for the Jews require a sign and the Greeks seek after wisdom, but we believers preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block and unto the Greeks foolishness, but unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Anong punto? All mankind is depreciated. Pinag-iiba ang lahat ng mga tao hindi sa kulay ng kanilang balat. Ano man ang kulay ng kanilang balat, ganito sila pinagkakaiba. Ano ang tugon nila sa pangangaral? Particularly ng Ebanghelyo. Pwede lang, dalawa. It's either sumampalataya o hindi sumampalataya sa pangangaral ng Ebanghelyo. At dito sinabi ni Apostol Pablo na differentiate ang mga tao depende kung paano sila tumugon sa pangangaral ng Ebanghelyo. So that's the central part of the proclamation of the gospel. 1 Timothy 3:16. Again, this is a wonderful truth. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, sin of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. And just an observation, in this great chain of God's acts, yung kilos ng Panginoon, manifest in the flesh, justified in the spirit, sin of angels. The only event where the church is involved is in the preaching. Preached unto the Gentiles. Yes, ang Diyos ang naghayag, pero ano yung pangunahing ginagamit ng Panginoon para maihayag si Kristo ang kanyang iglesia. So again, the tool of God, primary tool is the preaching. Challenge to every preacher. We must be thoroughly convinced in our conscience and so reflect in our practice that preaching is the primary work we have in calling lost men to the gospel. Sa mga kapwa ko, mga ngaral ng Ebanghelyo, kung meron man ang nakikinig ngayon, maaaring in the future tawagin ng Panginoon sa pangangaral, we must be thoroughly convinced. Huwag nating isipin na antigo na, luma ng style, kailangan ng palitan ng no. We must be thoroughly convinced sa ating mga sarili at makita rin ito sa paraan ng ating paggawa ng gawain na ito ng pangangaral. Ang preaching ay pangunahing kagamitan ng Panginoon upang tumawag ng mga tao sa Kanya.
Well, some concerns, bilisan lang natin, some concerns for reform and improvement in the church. Anything that rivals the centrality of preaching or contradicts its message must be rightly assessed or removed. Ano man ang kumukontra sa pangangaral, nakikipag-contest sa pangangaral ng salita ng Diyos, kailangan i-assess. Baka mamaya may iba nang naipaprioritize sa ministry, or baka mamaya kailangan alisin altogether. Worship that heavily stress music to the detriment of preaching compromises the mandate of evangelism. Yes, ginagamit ba ng Diyos ang musika sa mga mananampalataya? Opo. Pero makikilala sa Biblia, ang binigyan diin ng Panginoon ay ang pangangaral ng salita niya. So, you must be faithful sa bagay na yun. Hindi sinasabing alisin ng music. Again, kaya sabi natin, rightly i-assess. Baka mamaya ay no-overshadow na ang preaching. The centrality of preaching defines the place of every part of worship and of the preparedness of the worshiper. So ano man yung mga part ng ating worship service, kailangan yan ay kumikilos para patungo, nag-lead patungo sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Worship leaders o sino mang may partisipasyon sa worship service, yung mga tumatayo sa harapan, must consciously guide and prepare the congregation for the preaching as the central part of worship. Sana wag gawing contest. Ano ho? May mga churches na may praise and worship team. Sana wag gawing contest ng praise and worship team na mas sikat sila, mas gusto sila ng tao kaysa sa baka may effort na ganun. So again, yun ay kailangan baguhin, kailangan bantayan, kailangan na pagsisihan kung may ganun. Preachers, we must never lose sight of our role as evangelists in preaching. Sabi ni Pablo kay Timothy, watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist. Hindi lang tayo taga bahagi ng katotohanan, ng theology. That's good. Pero we must do the work of an evangelist. Make full proof of the ministry. Members, be in constant prayers for the preacher and the preaching of the Word of God. Sabi ni Pablo, Colossians 4:3, without praying also for us, God would open unto us the door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds. We need your prayers. So sa mga members, kayo man ay nasa bahay, watching through live stream, o nasa church, pray for the preacher, pray for the preaching of God's Word. Pray, pray, pray. Kailangan po. Not just pray for JCBC. Pray para sa ating mga sinusuporta. Pray para sa ibang mga pastor. Nawa, tulungan sila ng Panginoon. The buong church, let us hope and expect from God to bless and use the faithful preaching of His Word. At dito ako excited. Sa biyaya ng Diyos, isa natutunan ko na pag sinunod natin at ginawa natin ang kalooban ng Diyos, nakaka-excite hintayin kung paano kikilos ang Panginoon. If we faithfully fulfill this duty, faithfully declare the gospel, matapat na ihayag ang ebanghelyo, personal soul winning, or as we have studied, in the preaching, paano ito papalain ng Diyos? Paano ito gagamitin ng Panginoon? At makakaasa tayo, titingin tayo sa Panginoon na ating pag-asa, kikilos na gagamit o gagawa sa mga bagay na ito. So let's end our lecture. Sorry, medyo nag-overtime po tayo. And again, pagkatapos po, after mga 10 minutes, i-open natin yung ating prayer room para sa ating prayer meeting. If there are questions, let us know. Please comment or send me a direct message. Yun po ay magiging malaking tulong. God bless po. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa pagkakataon ito na kami nakapag-aral. Salamat. Salamat na meron kaming salita mo na aming gabay. Napakadali na tumingin sa sanlibutan, napakadali ng hatak ng mga uso, ng mga bumebenta. O kami manatili nakatungtong sa iyong katotohanan. Lord, salamat po sa patuloy mo pagtuturo. Salamat po sa patuloy mo paggabay. Nawa masupukan mo kami bilang isang iglesia na maging tapat sa pangangaral ng ebanghelyo, sa susumikap na maihatid ang mabuting balita sa iba. At yun din,
Tulungan mo kami, lalo na ang mga mangangaral ng iyong salita, na maging matapang, maging maliwanag, maging tapat sa pangangaral ng iyong salita, lalo na patuloy na paghahayag ng ebanghelyo ng aming Panginoong Jesus. O Panginoon, ikaw pong patuloy na gumabay sa amin, okay, sa amin pong mga kapatiran, iba't ibang mga hamong hinaharap, na patuloy mahubog sa wangis ni Kristo. At sa amin pong sama-samang pananalangin maya-maya, ikaw po nawa ang gumabay. Lord, we do also remember to pray na ikaw pong mag-ingat, gumabay sa mga namumuno sa aming bayan. Tulungan mo pong aming presidente, kanyang mga kasama, upang patuloy na mapapanguan sa ikaw unlad at patuloy na katahimikan ng aming bansa upang yung mga anak ay patuloy na makagawa, makapamuhay ayon sa iyong kalooban. At lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So muli ho, maraming salamat sa bawat isa. At nawa tayo ho ay magkita-kita sa ating prayer time. And then, ang ating time in the Word next week, Wednesday, and sa Sunday ho, ang ating pagsamba, 8:30 a.m. and then 6 p.m. po sa gabi. God bless po. Ingat po tayong